recent vlog ko kay Tosik R-Type disc, madami yan nagtanong. 12,800 pesos. Ano nga ba mas magandang bilhin? Si Tosik R-Type disc na 12,800 pesos o itong si T-Wish Infinite na naka 2x12 speed? Sa vlog na to, sasagutin ko kayo kung ano nga bang opinion ko. Huwag kayong mag-alala, di magiging bias dito. Sasabihin ko sa inyo yung talagang opinion ko. Kung sino talaga ang bibiliin ko sa dalawa. Si T-Wish Infinite pa o si Tosik R-Type disc? So like, comment, and subscribe. Let's go. Okay, bago tayo magbigay ng opinion dito sa dalawa, si T-Wish Infinite o si Tosik R-Type disc, quick buy check muna natin silang dalawa katulad ng ginagawa natin sa mga comparison natin. So si Tosik R-Type disc, ang binago lang dito mula nung mga nakaraan, yung kulay niya and yung Tosik niya dito dati ay kumikintab-kintab to. Ayan, nagmukha siyang cheap ng mga panahon na yon kasi para siyang shiny masyado, lalo pag naaarawan. Ngayon, pinasimple lang yung kulay niya dito, ay plain lang siya. Yung nakaraang na buy check natin, medyo brown yata yun. Ito naman yung gray. Kung nagkakamali, gray yung ganitong kulay. Ayan, makinis na rin yung frame nito. Ayan, makinis yung head tube, top tube, down tube. Dito sa seat tube, makinis na rin. Yung binabuy check natin ngayon ay 46, nung last time yata ay 48. Cable routing, naka full internal. Sa left side and right side ng down tube, FD-RD. And sa top tube, nandito yung disc brake caliper sa likod. Sa taas, maganda na rin yung itsura nito, yung decals niya, nagustuhan ko dito rin. Mas pinasimple. Yan, gusto ko talaga yung gusto ko talaga dito yung matte type niya kaysa dun sa glossy. Ayan, ride without limitation. And nandito yung warning na bawal ang tanga, mag-helmet ka, tulog ka, pagising mo, ready ka na lang. 700, nandito pa rin yung R-Type disc. Nandito naman sa down tube niya yung Tosik. Ito yung itsura ng kanyang down tube. Manipis siya. Para siyang pandesal na pinitpit sa umaga. Dito naman sa taas ay para siyang safeguard na bagong bili. Dito paubos na. Ayan, yung lagayan natin ng ulam o ng beer. Meron sa down tube. Meron din sa kanyang seat tube. Yung FD nito ay naka-brace on. Ignite yung ginamit. Ayan. So, hindi siya yung naka-clamp on. Ayan, dumaan sa ilalim. And dito naman, 50, 34, 170mm Tosik yung ginamit, Halotech. Meron lago sa pamutas ng mundo nila Eugene. Ito, stock lang din yung chain nito. Yung RD nito ay Sensa Ignite, 9-speed. Ganito yung nakalagay sa gravel bike ko na sig 15 years katapusan. Dito naman tayo. Ito ay Sensa Ignite, syempre 9-speed to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 32 teeth yung ginamit dito. Cassette type na rin. Yung hubs naman ito, alloy, pero ball bearing pa yan. Yung spokes nito, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 yung ginamit na spokes dito. Double wall alley rim. Tosik na rin yung ginamit. Yung gulong Ekenda, 700 by 20, 5C. Sa likod, naka-international standard o IS mount, single piston, mechanical, 160mm, rotor, 6 bolts, and naka-quick release din siya dito sa likod. Dito naman tayo sa kanyang seat post. Kita-kita nyo, payat siya. Hindi ko lang masabi yung sukat nito kasi iba din yung sukat nun ni Infinite. So mamaya, pakita ko sa inyo, mas malapad-lapad do. Ito yung downside talaga sa mga aero kasi nga iba-iba yung sukat. Tingnan mo to ha. Ito yung kay Tosik R-Type disc. Tignan nyo. Yung kay Infinite. Ayan, pa-aero din siya pero mas maliit to. Mas malapad yon. And iba pa yung sukat. Siguro nung kay Mountain Peak Striker. Saka kay Mountain Peak Titan. So iba-iba yung sukat niyan. Ayan. Yung Paxo Aero, iba din yata. So mahirap sa part ng rider na maghanap ng mga seat post na ganito. Yan yung challenge sa kanila. Kapag bumili kayo ng Aero, ngayon pala sinasabi ko sa inyo, yung sukat niya medyo may panapin, lalo sa pag sa Shopee ka bibili, hindi mo alam yung saktong sukat. So yan yung downside ng Aero type. Dito naman, ito ay stock pa rin. Hindi pa yan ball bearing pa yan. Dito naman sa upuan, Tosik yung ginamit. Malambot-lambot na rin. And simple lang. Fork nito, dito yung naka-leg type. Ayan, naka-diretso siya dito. Pares lang sa likod. Actually, spokes 28. Double wall alley rim, Kenda 700 by 25 yung gulong. Sa harap din yung hubs ay ball bearing. Pero alley siya dito, quick release. 160mm. And nandito yung mount niya ng disc brake. Ito naman, mas mahaba yung kanyang stem. Ito ay alley na. Nasa 90mm yung haba nito. And ito naman ay ball bearing pa. Wala siyang brand. Yung kanilang mga headset.
Ayan, headset din na Infinite ay ball bearing pa. Ito naman, pa-aero din yung kanyang aero bar or drop bar dito. May palm rest dito. 420mm yung haba. And yung brake stir nito ay yung brake and shifter ay Sensa Ignite. Eh, yung head tube pala na to ay tapered na rin. Ang version nito ay dating 15 to ngayon na 12.8 kay Budget Bikes Cavite. So same lang doon sa Antipolo kay Wayne's Hub Bike Bodega. So ito naman, CTRH Infinite. Ito yung mas mataas ng speed. So yung frame nito makinis na rin. Ayan. Makinis dito, makinis na rin. Mas manipis lang ng konti dito. Ayan yung kay TRH Infinite doon kay Tosic R-Type disc. Makinis na rin. Ito yung glossy type. Yung design sa taas, yung decals, may black dito. Pag ginawa ko mo, may texture siya. Nandito yung Infinite. Nandito pa rin yung warning na bawalan tanga, mag-helmet ka kahit tulog ka para dagising mo. Rider ka na lang. Yung head tube ay tapered na rin. Mayroong barrel adjustment dito. Yun yung wala kay Tosic R-Type disc. Left side isa, ito yung disc brake caliper cable. Ito naman yung FD at RFD sa kanang down tube. Yung down tube nito ay ang parang pandesal na bagong bili, mainit pa. Hindi siya yung pitpit na pitpit compare doon kay Tosic R-Type disc. Dito naman sa taas, ayan, para siyang pambunete na naipit ng konti. Ayan, dito naman tayo. Ay, may texture ng konti. Dito may adjust yung kanyang seat post. And yung size niya ay 50. Ayan, medyo malaki-laki to. Yung lagayan ng ulam, parehas lang sa kabila. Sa down tube and seat tube. And yung FD ay naka-brace on na rin. Ang ginamit dito is Smash. Ayan, Smash Empire pa yung nakalagay dito. Ayan. Ito naman 50-30 po at may parang bash guard siya. Halotech, meron nago sa papuntas ng Modunala Eugene. 170mm TVs na rin yung ginamit. And dito, yung chain niya parang mas angat ng konti yung chain nito kasi doon kaya no. Kaya R-Type disc kasi ito ay 12 speed. Yung RFD ay Smash Empire pero din to, so 12 speed. Ito ay 11 30-40. So lamang ng 2 speed to o isang ganito. Si Infinite. Dito naman alloy and seal bearing. Yun yung kaibahan nila doon. Kay Tosic R-Type disc. Ito ball bearing pa yung hubs niya. Ito naman ay seal bearing na yung kay TRH Infinite. Ito naman ay naka-Fiesta valve na. Si TRH Infinite ay naka-Fiesta valve na while si Tosic R-Type disc ay hindi pa. Naka-Schrader valve pa siya dyan. Ngayon pa lang, kita-kita niyo yung kaibahan nilang dalawa. Isang naka-Fiesta, si TRH Infinite. Naka-Schrader valve naman, si Tosic R-Type disc. Dito naman, double wall alloy rim. Kenda tires din yung gulong na ginamit dito. Color black, 700 by 25C din. Ayan. Dito sa likod, 160mm rotor, 6 volts din to. Hindi ito yung naka-ISMOT, ang international standard. Compare doon kay TRH, kay Tosic R-Type disc. Ayan, naka-post mount siya dyan. Seat post, kitang-kita na naman yung mas mapayat to or mas maliit yung size nito. Ito yung sinasabi ko sa inyong challenge kapag bibili kayo ng mga aero na bike. Yung seat post, ang challenge talaga niyan. Kasi kung bibili kayo sa Shopee, anong sasabihin yung size niyan? So kailangan nyo munang alamin yan. Ayan, kay Mountain Peak Cycle, iba din yung size yata nun. Pinakamaliit na nakita ko ito, yung kay TRH Infinite na seat post na aero. Dito naman, ito pero ball bearing pa. Single bolt yung kanyang upuan. Upuan niya, Belo. Ayan. Diyan ka nagpapaganda at pogi. Kay Biga Belo. TRH na rin yung ginamit. Feeling ko mas lamang ng si TRH Infinite sa upuan. Yung ganda niya kasi nakabelo siya. Dito naman, alloy. Ayan, sa dito, kita-kita nyo to. Mas maganda yung hubag ng fork ni TRH Infinite, to be honest. Ayan. Compare doon kay ayan, kay R-Type. Isang diretso lang ito pa ganun. Kita na naman dyan. Gumanon. Ayan. Sa harap, same lang sa likod. Spokes 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. So parehas 28 spokes. Ito ay nakaparehas na valve din. Double wall alloy yung rim. Kaya na yung gulong 700 by 25C. 160mm rotor, 6 volts. Head tube ay tapered na rin. As maikli naman yung stem nito, nasa 50 to 60mm. Clamping 31.8. Ito naman ay Ginea. Ito ay ball bearing pa yung headset. So parehas lang ball bearing headset. Ito naman pa tubular, kanyang drop bar dito. Ayan.
420mm, same size. Pero ito iba tubular. Wala siyang palmers. Compare dito kay Tosik. Ayan, may palmer siya dito. And sa kanyang brake and shifter ay Sensa. And Sensa tuloy. Smash! Piling ko parehas lang ito si Sensa Empire Pro at si Smash Empire Pro eh. So ayan, 12 speed. So pag-usapan na natin kung ano para sa akin yung pinakasulit sa dalawang to. Let's go. Pag-usapan na natin kung sino ang pipiliin ko sa dalawang to. So sa presyo muna tayo. Alam na natin na si Tosik R-Type disc na nakatubay 9 speed dito ay 12,800 pesos. Ito naman si TRH Infinite ay 15K. So yung price difference nila ay 2,200 pesos. So sa 2,200 pesos mo, ang magiging difference mo lang ay ito ay naka 9 speed to, ito naman ay 12 speed. So parang tatlong speed ang nilamang nito. And parehas naman silang Halotech. Ayan, parehas din Tosik yung ginamit nilang dalawa. So yung FD and RFD nila ay magkaiba nga lang. Ito ay naka-Sensa Ignite, ito naman ay Smash Empire Pro. Parang Sensa na rin kasi ito, parang nire-brand lang eh. Ayan, so parehas silang 2x. Ang nagustuhan ko dito kasi kay Infinite, maganda naman yung frame niya. And although glossy siya, mas gusto ko sana yung mga matte. Pero ito kasi, ang taba niya tignan. Pero sa ibang tao kasi pag titignan mo siya, kung gusto mo talaga ng literal na aero, dito ka. 12,800 pesos. Taka maganda na rin yung ano nito. Welding nito, makinis na rin. Ayan, size 48. So yung build nito ay pa-aero talaga kasi mahaba yung kanyang stem doon. Compare naman kasi dito, parang semi lang to eh. Oh. Ayan, alam ko parang mas mahaba din to eh. 54 yata to or 52 yung top tube nito. Ayan. Mas maikli nga lang yung mas maikli nga lang yung stem nito compare dito. So dito kasi, kung baguhan ka lang mag-aero, sasakit yung likod mo dito kasi nga nakasubsub ka dyan. Literal. Taka depende pa rin kasi sa paggagamitan mo. Kung hindi ka naman maglo-long ride, dyan lang, or tamang rev pa lang, ahonan, ito, si Tosik R-Type disc ay pwedeng-pwede na. Naka-disc brake na rin naman to. Naka 2x9 speed, 2,200 difference lang naman silang dalawa, naka-ice mount. Yun nga lang, hindi siya naka-parehas tabad, naka-shader bulb pa yan. Compare mo naman kasi dito, ay naka-parehas tabad na to si TRH Infinite. Ito naman yung sa seat post niya, napag-usapan natin kanina to, medyo mahirap hanapan to kung magpapalit ka niyan. Yung mga seat post na yan yung disadvantage ko sa mga aero. Although lahat sila ay naka-full internal cable routing, so depende sa budget nyo and sa paggagamitan nyo. Kung gusto nyo mag-long ride, mahilig kayo mag-long ride, ito na lang ang piliin nyo. Ayan. And may budget naman kayo, long ride, budget, ito. Okay na okay to si TRH Infinite. So parang feeling ko halos wala ka nang papalitan dito eh. Kasi gusto ko din yung fork nito kaysa dito. Ayan, ang taba ng fork na ginamit dito eh. Para na siyang bakal na kinabit dyan. So ito kasi parang may design pa doon. So kung may budget ka ng 15K and puro long ride ang gagawin mo, malalayong takbuhan or training, ito. Pero kung hindi naman, pwede naman itong pang training din, pang karera ito. Si Tosik R-Type disc. Kung gusto mo na lang simple, pero matagal mo na rin magagamit, ito si Tosik R-Type disc, pwede mo na itong bilhin o pwede mo itong piliin. So parang ang difference lang nila dito ay yung gulong kasi parehas kenda. Ito kasi ay Presta valve versus shredder valve. 9 speed versus 12 speed. Mas mahabang stem versus mas maikling stem. Mas pa-aero or para ito naman parang pa-semi-aero lang siya. Maganda yung upuan nito. Mas stricto yung upuan nito ni TRH Infinite, Velo. Compare dito kay Tosik, mas mukhang premium yung kay TRH Infinite. So feeling ko naman parang kung gusto mo ng medyo premium look, premium ride dito kay TRH Infinite. Pero kung simple na naman ang gusto mo, na road bike, pang bike to work, weekend ride, ito 12,800 pesos. Pero kung ayaw mo naman mag-upgrade, pang matagalan, dito ka na lang. Pang matagal na lang walang upgrade to 2x12 speed. Sa dami ng nabayad ko, ito lang yata yung road bike na nakita ko na nasa ganyang price range. Ayan, or aero bar na 15K. Meron ka ng 2x12 speed. So para sa akin, ang pipiliin ko kung meron akong budget talaga and puro long ride gagawin ko, dito na lang ako. Ayan, pero kung sakto lang budget ko, tamang 13K lang, dito na ako.
Although okay naman to. So para sa akin, dito ako kung pamatagalan, ahunan, training, ito naman kasi training, medyo masakit sa likod kapag baguhan ka lang dito. So kayo, anong pipiliin nyo mga Ellen? Nabigay ko na sa inyo. Para sa akin, dito ako sa 2x12 speed na. Kung may budget akong 15K, isasagat ko na yung 2.2 difference, yun ang makukuha mo. Para sa inyo ba? Yung 2.2 difference ba, okay na ba sa inyo? Para sa akin, masulit to. 2.2 difference, parang i-upgrade mo to eh. Ball bearing versus seal bearing. Para sa akin, dito na ako. Mostly alloy, tsaka maganda yung ano ito, kaysa dito. Para sa mga nag-intipid, ito. Pero kung may mga budget kayo, sagad nyo lang hanggang dito. So kayo, anong pipiliin nyo? TRX Infinite, 15K, 2x12 speed. Or si Toshick R-Type disc na 12,800 pesos na naka 2x9 speed. So like, comment, subscribe ang Ellen. So be it. I love you. Design nga.